Bilang bahagi ng pag-aaral at paglinang sa ating kaalamang panggramatika, sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang wastong paggamit ng daw, din, dito, doon, at raw, rin, rito, roon. Ano nga ba ang gramatika o balarila? Ito ay isang gabay sa paggamit ng mga salita at pagsasama-sama ng mga ito sa pagbuo ng pangusap, batay sa mga tuntunin ng isang wika. Ayon naman kay Lopica Santos, ang itinuturing na ama ng balarilang Tagalog, ang gramatika daw ay tumutukoy sa pag-aaral ng anyo, uri ng mga salita, tamang gamit ng mga salita, at ang tamang pagkakaugnayan ng mga ito sa isang pahayag upang makabuo ng malinaw na kaisipan o diwa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pinakapaksa ng ating aralin. Malamang ay isa ka rin sa nalilito sa paggamit ng mga ito. Raw, rin, rito, roon, at daw, din, dito, at doon. Ano nga ba ang pagkakaiba? Simple lang naman ang tuntunin sa paggamit ng mga ito. Ginagamit ang raw, rin, rito at roon kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig o vowels, maging sa titik W at Y o yung tinatawag na malapatinig. Halimbawa, masaya raw, nandito rin, bumili rito, ikaw raw, okay rin, tumambay rito. Samantala, ginagamit naman ang daw, din, dito at doon sa mga sumusunod na pagkakataon. Una, ginagamit ang daw, din, dito at doon kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig o consonants, maliban sa titik W at Y. Halimbawa, masarap daw ang itinitindang milk tea sa kantin. Masayang manirahan dito sa Pilipinas. Marahil doon siya nagtago. Ikalawa, ginagamit din ang salitang dito at doon kapag ito ang unang salita sa pangusap. Halimbawa, dito na lang tayo maghintay. Doon ko nakita ang malaking aso. Dito mo ba talaga gustong kumain? Ikatlo, ginagamit din ang daw, din, dito at doon kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa pantig o syllable na ra, ri, raw at ray. Halimbawa, maaari din tayong magreklamo gaya nila. Araw-araw daw tayong maingay, sabi ni Rizzy. Nasira daw ang laptop ni Carzel. Dagdag kaalaman, may mga punema o makabuluhang tunog sa ating wika na malayang nagpapalitan, gaya ng tunog ng E at I, O at U, at D at R. Sa madaling salita, maaaring magpalitan ng mga naturang punema nang hindi nababago ang kahulugan ng salita. Halimbawa, lalaki, lalaki, hindi, hindi, sabi, sabi, totoo, totoo, noon, noon, politiko, politiko, madumi, marumi, madamot, maramot, doon, roon. May mga salita rin sa wikang Pilipino na hindi sakop ng malayang pagpapalitan ng mga punema. Ang ilan sa mga salitang ito ay ang madamdamin at maramdamin. Kung mapapansin nyo ay nagpalitan ng D at R. Tingnan natin kung nabago ba ang kahulugan ng salita batay sa pagkakagamit nito sa pangusap. Unahin natin ang salitang madamdamin. Naging madamdamin ang pagkakabigkas niya ng tulang kanyang isinulat, kaya't labis itong nagustuhan ng mga manonood. Sumunod naman ay ang salitang maramdamin. Masyado talaga siyang maramdamin kaya natatakot akong sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Kung susuriin nating maigi ang konteksto ng pangusap, ang salitang madamdamin ay nangangahulugang full of emotion, samantala ang salitang maramdamin naman ay nangangahulugang emotional. Ngayon naman ay ating subukin ang inyong mga natutuhan tungkol sa paksang ating tinalakay. Panuto, tukuyin ang angkop na salita o katagang bubuo sa diwa ng bawat pangungusap. Para sa unang bilang, nasa loob lang ng bahay si Gab nang makarinig siya ng malakas na pagsabog.
Nasa loob daw ng bahay si Gab nang makarinig siya ng malakas na pagsabog. Ikalawa, malumanay blank siyang magsalita tulad ng kanyang ama. Malumanay rin siyang magsalita tulad ng kanyang ama. Nagsabi blank si Amanda na hindi siya makadadalo sa selebrasyon ng kaarawan ni Journey. Nagsabi rin si Amanda na hindi siya makadadalo sa selebrasyon ng kaarawan ni Journey. Sa Amut-Sari, blank ang mga itinitinda sa bagong tayong tiyangge na malapit sa simbahan. Sa Amut-Sari daw ang mga itinitinda sa bagong tayong tiyangge na malapit sa simbahan. Kaya tayo nagsama-sama, blank, upang pag-usapan ang mga problemang kinaharap ng ating bansa. Kaya tayo nagsama-sama dito upang pag-usapan ang mga problemang kinaharap ng ating bansa. Maganda, blank ang Spider-Man No Way Home, sabi ng mga pinsan ko. Maganda raw ang Spider-Man No Way Home, sabi ng mga pinsan ko. Nasira blank ang bubong ng kanilang bahay dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Nasira daw ang bubong ng kanilang bahay dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Blank ko lamang itinago ang aking pera, pero noong kukunin ko na ay wala na ito. Dito ko lamang itinago ang aking pera, pero noong kukunin ko na ay wala na ito. Sana ay may natutuhan kayo sa ating aralin. Salamat sa panonood. Paalam!